itong palay natin ay hindi natin ito inisprehan ng chemical. Base din yun sa klima o sa panahon, kaya kailangan nating i-timing yung pagtatanim ng ating palay. Ito na nga mga farmer, subukan natin itong buksan. Ito yung itsura niya, kulay puti siya. So hello mga ka-farmer, no? Magandang araw sa inyo. So for today's video mga ka-farmer ay pakita ko sa inyo yung ang ating palay, anong klase yung ating palay at kung maganda ba itong variety ng palay na ito. So gusto nyong malaman mga ka-farmer at panoorin nyo to, tara! So yun na nga mga ka-farmer, no? Bago pa natin ito anihin ng palay na ito ay ipakita ko muna sa inyo kung anong klaseng variety ito mga ka-farmer, no? So ang variety na ito mga ka-farmer ay maganda siya. So ayan, makita natin yung kanyang bunga at mamaya ipakita ko sa inyo yung mismong itsura ng kanyang bigas. So ayan, magbubukas tayo ng isang butil para malaman natin at magpakita sa inyo yung kanyang uri ng kanyang bigas kapag naging bigas na. So yun, so ayan, ganito talaga yung haba niya kapag totally yung purma ng kanyang uhay. So ayan, so ayan. So by the way pala mga ka-farmer, ay itong palay natin ay hindi natin ito inisprehan ng chemical at natural lang ito at ginagamit lang natin dito ay abono lang. Ganito talaga ang palay na ito mga ka-farmer, no? Kapag malapit ang anihin ay unti-unti nang bumibigat yung kanyang bunga o mas lalo pang bumibigat yung kanyang bunga. Kaya ayan, halos habit na maabot sa sa lupa ang kanyang uhay. So ayan, dahil sa itong variety na palay na ito ay mabigat talaga kung ikumpara sa ibang variety ng palay. Itong variety na ito ay mas mabigat. Ayan, kung tingnan natin yung kanyang butil ay ayan, napakalusog sa farmer. So ayan, at kukuha tayo ng isa at buksan natin kung ano yung kanyang itsura sa loob. So ayan mga farmer, so buksan natin to. So ito na nga mga farmer, subukan natin itong buksan. So ayan, kung ano yung kanyang itsura sa loob. So ayan, ganito yung itsura niya. Medyo may siya, pabilog na purma. So ayan, kung makita nyo, so ito yung itsura niya, kulay puti siya, lalo na pag mabilad agad mas lalong maputi. At maganda din yung kanin kapag naluto na, maganda din, hindi naman gang katigas. Pero pag bagong ani ay natural lang yun sa palay na matigas kapag nalamig. So ayan, pag tumagal naman ay mas lalong maganda ang kanin ng palay na ito, yung variety na ito. So yun na nga mga ka-farmer, no? Kung magtatanong kayo kung anong variety itong palay natin, kung pwede pa ba itong ibalik sa susunod na cropping o pwede pa ba itong ibinhi. So ang masasabi ko mga ka-farmer ay bukan muna natin itong pag-aralan kung pwede pa ba ito itanim sa sunod, kung titibay pa din ba yung kanyang resistensya ng palay na ito, kung maganda pa din ba yung kanyang bunga ng palay na ito. Akin lang itong ating naobserbahan sa palay na ito ay talagang matibay ito sa anong klase ng sakit, kasi nga ngayon hindi tayo gumagamit ng anong klaseng chemical, lalo na sa mga pang-spray na paraan sa pagpapalay. So ayan na nga, ito yung naging resulta. So nakabase din yun sa klima o sa panahon, kaya kailangan nating i-timing yung pagtatanim ng ating palay. So hindi yun basta-basta lang na tinatanim lang natin at pagkatapos ay antayin na lang natin na buong bunga yung ating palay. So hindi ganun. So ang kailangan natin ay pag-aruga talaga ng ating palay para magkaroon tayo ng magandang bunga. So yun mga ka-farmer, no? Yung isa sa mga
paraan natin dito sa ating pagsasaka, kahit na paaraw-araw tayo pumupunta dito sa ating sakahan at tinicheck kung ano yung mga improvement ng ating palay. So yun na nga, at ganito yung ating naobserbahan sa palay na ito. Kung tataka kayo kung saan ba natin galing itong variety ng palay na ito, so ayan, at ngayon ibahagi ko sa inyo kung paano natin ito nakuha, paano natin ito na-produce yung palay na ito. So ayan, na may nakita kasi ako na palay sa ibang palayan. So iba ang may-ari doon, at yun na nga, nakita ko yung kanyang palayan na maganda yung tubo, at sinubukan kong tingnan kung okay lang ba na itatanim sa susunod. So yun na nga, at kumuha tayo ng ilang mga butil ng palay para pag-aralan natin kung pwede ba ito itanim sa sunod. So itong palay na ito, sa pagkakaalam ko lang, ay inbreed din ito ng palay na ito, at matibay din ito sa anong sakit. So ayan, basta nakatiming lang sa tamang panahon na pagtatanim ng palay na ito. Kaya gumawa tayo ng video patungkol sa ating pagsaka, kasi nga ipakita ko din sa inyo yung pamaraan natin sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapalay hanggang sa modern of ways of farming. Kung may gusto kayong itatanong sa ating pamaraan sa pagsasaka, at baka i-comment lang sa comment section, at para masagot natin at subukan nating sagutin yung mga katanungan na yan, kung paano, kung interesado ka sa mga ganitong content or video patungkol sa pagsasaka, ay binabahagi kasi natin itong ating pamaraan sa tradisyonal hanggang sa modern farming. So ito yung ating isa sa pinangarap natin, na magkaroon tayo ng ways para kung paano natin ma-improve yung galing tayo sa tradisyonal na pamaraan ng pagsasaka hanggang sa magiging modern yung pamaraan natin sa pagsasaka. So sana'y suportahan nyo ako, mga farmer, sa video nito, para maipakita o maibabahagi din sa mga kapwa natin farmers na isa sa paraan natin kung paano mag-improve or paano gawa ng paraan yung ating pagsasaka. Yun lang, mga farmer, so kung nakaabot ka sa part na ito ng video, ay sana gustuhan mo yung ating video, at kung hindi ka pa nakasubscribe, sana i-subscribe ang ating channel para ma-update ka din sa mga susunod na video na pwede nating upload. So yun lang, mga farmer, so salamat sa panood. So see you next video, and God bless.